Sa mga ginawa recently daw natong si Sara Duterte, yung kanyang pagbubulalas, yung kanyang pag-aalburuto, at marami pang iba. Yan po ang patunay na lagapak na. Wala na daw credibility. She has no longer credibility. I believe her behavior reflects instability. Yon. Galing po yan sa mga netizens. I don't think people should listen to her. Wala na. Sa tingin ko, wala na talagang makikinig at maniniwala kay Duterte, kay Sara Duterte. Sabihin na natin na andyan pa rin yung mga blind followers nila, mga panatiko talaga, sina Bato de la Rosa, di ba? Pero in the same circle na kasi ang mga yan mahirap na silang humiwalay, ika nga. Yun. People will never listen to Sara Duterte. At siguro ay alam natin ang nangyayari sa mga survey, yung trust rating neto si Duterte, ni Sara Duterte ay talagang lagapak na. She seems to share some of the same negative with the father. The country deserves a more capable and stable vice president. At totoo yung sinabi niya, more stable. Dahil sa nakikita natin, wala na talaga sa katinuan. Hindi na po stable ang lahat ng aspeto ng isang Sara Duterte. Pag-iisip, emosyonal, anyway, kung ano pa man, siguro ang stable na lang sa kanila yung kanilang financial. Diba? Anybody has a link, lahat daw na nadidikit sa mga Duterte ay napapasama at napapahamak. At dapat daw, lahat na may link or dikit ng mga Duterte, sana daw ay should not hold any possession na daw in the government. Kasi nga, alam naman natin, yung kanyang mga alipores na nasa DepEd, ipinaiimbestigahan ngayon at syempre yung mga OVP, lahat po yan ay, karamihan dyan ay galing sa Davao. You see, yung mga hindi galing Davao ay tinanggal agad. Ganyan po ang sistema ng isang Sara Duterte na minana syempre sa ama. Eto, mabuti naman natutuwa ang mga kababayan natin dahil dito. Yung nangyaring standoff na iyon, natatawag siguro nating standoff yun, yung nasa, eto yun over hospital standoff. Kung naalala niyo po kung paano pinigilan ni Sara Duterte yung order ng Kamara para i-transfer nga yung kanyang chief of staff, hindi lang yung, buti sana pala kung mahinahon yung kanyang pagpigil, may pagka-diplomatic, pero yung mga sigaw niya, pinagsisigawan niya yung mga driver, kapulisan, at tinawag pa ng kung ano-ano, pinaliit pa, at ininsulto. Ulitin ko, yung mga ganyan hindi na rin talaga bago. So ito na ngayon, the PNP probe would determine if Sara Duterte and her staff could be held liable for resistance and disobedience to a person in authority along with other criminal and administrative offenses. Na-submit or hain na rin po ang subpoena mula sa NBI. Sabi nga ng mga netizens, mga kababayan natin, hindi na dapat bigyan ng chance para magpaliwanag. Kasi kitang-kita na naman. Kitang-kita na lumabag sa napakaraming rule etong sa Sara Duterte at pwede talaga siyang makasuhan. Ayan. Kaya pa ba? Kaya pa ba ng mga diehard? Kasi sa nakikita natin, mas malala, mas masakit kay Sara Duterte yung makita niya na halos wala nang uma-attend sa mga pinatatawag nila na rally, yung kuno ay EDSA People Power na matagal na nilang nilulunsad tuwing Friday, wala pa rin po, meron, konti, mga bayaran lahat, yun talaga ay nakakadismaya para sa kanya. So, sa tingin ko wala nang patutunguhan etong isang ito. Yung pagtitimpi ni Marcos Jr., ni PBBM, mas malala ang magiging resback sa'yo dahil marami kang butas Nakitaan ka ng napakaraming butas. At yung mga paratang nyo sa nasa Malacanang na bangag, sinungaling, hindi binigay ang relo, hindi tinupad ang 20 per kilo na bigas, ang babaw. Good luck!